Kung bibigyan ka ng isang bodega na may walang katapusang espasyo, at pagkatapos ng 3 araw ay dadalhin ka sa sinaunang panahon, ano ang gagawin mo sa loob ng 3 araw na iyon? Pansinin ninyo ang lalaking ito. Walang tigil niyang ginagawa ang facial verification sa kanyang telepono. Inubos niyang utangin ang lahat ng pera mula sa mga online loan app. Ang kanyang sasakyan, bahay, at lahat ng gamit sa loob nito. Ibinenta niya lahat sa napakamurang halaga. Kahit ang mga loan shark na may dambuhalang tubo ay hindi niya pinalampas. Ang dahilan ng lahat ng ito ay nagsimula pa kahapon. Nang bukas, na ang ibig sabihin, ay ngayon. Nakatayo ako sa rooftop ng isang gusaling may 33 palapag. Ang isip ko'y puno ng imahe ni Leo Ruyan at ng matalik kong kaibigan habang ginagawa ang milagro. At sa aming paghihiwalay, gusto pa niyang kunin ang kalahati ng aking mga ari-arian. At nang handa na akong wakasan ang buhay kong ito kung saan ako'y kinabitan ng sungay. Biglang may umalingaw-ngaw na parang boses ng makina sa isip ko. Ancient Rise System, isinasagawa ang pag-ugnay. Naglalabas ng misyon ang sistema. Pagkatapos ng 3 araw, ang host ay babalik sa sinaunang panahon. Inaatasan ng host na maghanda sa loob ng 3 araw. Walang hanggang personal na bodega, binubuksan. Ang mga gamit sa bodega ay hindi apektado ng paglipas ng panahon. Sa isang iglap, bumuhos ang sandamakmak na ideya sa isip ko. Wala nang kwenta ang mabuhay sa modernong panahon. Kung magdadala ako ng mga modernong armas pabalik sa sinaunang panahon, di ba't maaari akong maghari at maging bida sa isang astig na kwento? Nang maisip ko yun, walang alinlangan akong umuwi ng bahay. Binuksan ko ang aking cellphone at sinimulan ng proseso ng facial verification. Ibinenta ko ang aking sasakyan at bahay sa pinakamababang presyo. At umutang pa ako ng malaking halaga mula sa isang kumpanya ng loan shark. Matapos ang isang buong araw ng pag-aasikaso, tiningnan ko ang milyon-milyong balanse sa aking cellphone at nasiyahan ako. Kinabukasan, para hindi ako paghinalaan, umupa muna ako ng isang luma at malaking bodega. Pagkatapos, pumunta ako sa pinakamalaking supermarket sa syudad. Bigas, harina, mantika, karne, itlog, lamang dagat. Kung gaano karami ang mayroon ng supermarket, kukunin kong lahat. Mga pampalasa, instant noodles, beer, alak. Lahat ng stock ninyo ngayon, ipadala nyo sa bodegang ito. Matapos magbayad, sinabi ko sa may-ari ang delivery address. Pumunta naman ako sa pinakamalaking bagsakan ng damit. Mga down jacket at cotton jacket, bigyan mo ako ng tig 5,000 piraso. Ipadala nyo sa lokasyong ito. Sige po, boss. Aayusin ko na po agad. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng to, pumunta ako sa isang bookstore. Bumili ako ng 100 kopya ng mga handbook na pang-medikal at pang-militar. Pagdating sa sinaunang panahon, makakapagsanay ako ng isang grupo ng mga doktor. Kumuha rin ako ng ilang kopya ng librong 100,000 bakit para sa oras ng pangangailangan. Bumili rin ako ng ilang kopya ng 300 tula ng tang at iba't ibang nobela. Wala namang ibang dahilan. Magagamit ko to sa oras na kailangan kong magpasikat, no? Pagkatapos ng lahat ng ito, nagsimula akong mag-isip kung anong mga armas ang dadalhin ko pabalik. Sa Daksha, imposible nang makakuha ng mga baril. Ay, oo nga pala. Hindi man ako makakuha ng baril, pero compound bow pwede naman siguro, di ba? Pumunta ako sa pinakamalapit na sports store. Pumili ako ng isang compound bow na gawa lahat sa aluminum. Sayang nga lang, dahil hanggang 1,000 piraso lang ang naipon ng may-ari. Mabuti na lang, umabot naman sa 200,000 ang mga palaso. Pagkatapos kong magbayad at ibigay sa may-ari ang delivery address, kontento akong naglakad-lakad sa kalye. Biglang may isang drone na lumipad sa itaas ko at nagbigay sa akin ng ideya. Kung gagamitin to para sa pagmamanman sa sinaunang panahon, napakalupit nito. Ang walang pag-aalinlangan, pumunta ako sa pinakamalapit na tindahan ng drone. Ang 10 thermal imaging drone sa tindahan, at 20 power bank, binili kong lahat. Pagkatapos ng isang abalang araw, bumalik ako sa hotel. Tinitingnan ko ang natitira kong 1,900,000. Nag-iisip kung paano pa ako makakahanap ng dagdag na pera. Inilista ko ang mga mahahalagang kagamitan na kailangan ko pang bilhin. Kinabukasan, pumunta ako sa pinagtatrabahuhan ko. Hinanap ko si Manager Wang, ang namamahala sa logistics. Manager Wang, yung batch ng mga wind turbine blade ng kumpanya. Naayos na ba ang problema sa transportasyon? Huwag mo nang itanong, masyadong malayo ang destinasyon ngayon. B30, ilang beses nang tinaasan ang presyo pero wala pa rin shipping company na kumukuha ng order. May paraan ako para matulungan kang i-deliver yan, medyo mas mahal lang nga ang shipping fee. Talaga, may paraan ka, na-request ko na sa kumpanya ang budget para sa shipping fee. 6 na milyon lahat-lahat, babayaran agad pagka-deliver. Kausapin mo na lang ang warehouse, ako na ang bahala. Huwag mo nang alamin kung paano ko i-deliver. Kinahapunan, habang naka-lunch break ang mga trabahador, kinuha ko ang mga blade. At itinago ang lahat sa loob ng space ko. Sumakay ako ng eroplano papunta sa bulubunduking lugar at, pagkatapos ng ilang hirap, nakarating din sa destinasyon. Pagkatapos kong ilabas ang mga blade, kinontak ko na ang tatanggap. Nang makumpirma nilang walang problema, dumating na rin ang bayad para sa shipping fee ni Manager Wang, tulad ng napag-usapan. Matapos gawin ang lahat ng ito, lumipas na rin ang isang araw. Ang huling araw, una, pumunta ako sa isang pabrika na nagbebenta ng mga solar panel. Bumili ako ng 2,000 solar panel, at 1,000 storage battery. Sunod, pinuntahan ko ang 3 batika at binili ang lahat, ng mga gamot na hindi nangangailangan ng race ATA.
Pagkatapos, pumunta naman ako sa pinakamalaking construction supply sa lugar. Para makabuo ng hukbo, syempre kailangan mo ng magagandang armas. Sa modernong panahon, tawagin mo akong Cab-Ilya, hindi ako Alma. Pero sa sinaunang panahon, dapat mo kong tawaging baras ng umaakyat na dragon, di ba? Boss, magkano ang Cab-Ilya? 10 bawat isa, 9 na metro ang haba ng isang piraso. Bigyan mo ako ng 20,000 piraso, ipaputol mo sa tig-1 metro bawat isa. Ano, gaano karami daw ang kailangan mo? Bakit, wala ba kayong stock? Meron. Ang kaisa-isang tindahan ng armas sa syudad. Bumili ako ng 1,000 tang sword na may malamig na kislap ng talem. Para maging armas ng mga mapagkakatiwalaan kong tauhan sa hinaharap. Pagkatapos nito, nagmadali akong pumunta sa isang seed company. Bumili ako ng iba't ibang klaseng binhi, tulad ng hybrid rice. Sa sinaunang panahon, hindi talaga sapat ang ani mula sa mga pananim. Naresolba na ang mga pangunahing problema sa pamumuhay. Pero paano naman ang problema sa transportasyon pagbalik ko? Hindi pwedeng gamitin ang mga sasakyang de gasolina. Electric car naman, masyadong malakas kumonsumo ng kuryente, hindi sulit. Habang nag-iisip, bigla akong nagkaroon ng ideya at kinuha ang cellphone ko. Handicraft Gang, isang di gaanong sikat na influencer na gumagawa ng custom na 3-wheeled RV. Ang specialty niya ay mga maliliit na RV na solar-powered. Kahit na wala pa siyang nabebenta kahit isa. Pagdating ko sa warehouse kung saan nakatago ang mga RV ni Handicraft Gang. Masiglang ipinakilala ni Handicraft Gang ang kanyang produkto. Solar-powered ang charging. Mayroon itong baterya mula sa CATL at Kinetic Energy Recovery System. Sa loob, kompleto sa aircon, shower, lahat ng kailangan mo nandoon. Maliban sa hindi ito pwedeng lagyan ng plaka para ibiyahe sa kalsada. Puro advantage na, 100,000 bawat isa. Habang tinitingnan ko ang mga RV na ito, masaya ako sa nakikita ko. Binili ko lahat ng 20 unit. Tuwang-tuwang tiniyak ni Handicraft Gang na i-deliver niya ang mga ito sa Lucas yung sinabi ko bago ang itinakdang oras. Pagkatapos gawin ang lahat, napatingin ako sa perang natitira sa kamay ko. Mahigit 1 milyon pa. Napaisip ako ng malalim. Ano pa kayang magandang bilhin, no? Oo. Hindi ko man madadala ang mga bahay na nakatayo sa lupa, pero ang mga container home, siguradong pwede. Nagpunta ako sa pagawaan ng mga container home. Pagkatapos kong malaman ng presyo at mga detalye, patay sa pera kong natitira, bumili ako ng mahigit 100 na basic na modelo at isang parang bilya. Nangako ang boss na i-deliver bago mag-alas 10 ng gabi. Pagkatapos nito, masaya akong bumalik sa lumat sira kong bodega. Pinanood ko ang sunod-sunod na pagdating ng mga truck na may kargamento. Hanggang sa umalis ang huling delivery truck pagsapit ng alas 10 ng gabi. Tiningnan ko ang punong-punong bodega ng iba't ibang supply at nasiyahan ako. Sa isang kumpas lang ng aking kamay, isinilid ko ang lahat sa aking space. Tuwang-tuwa kong hinintay ang sandali ng aking paglipat sa ibang mundo. Kasabay nito ang pakiramdam na tila umiikot ang buong paligid. Nang imulat kong muli ang aking mga mata, nakita ko ang 3 babaeng may kanya-kanyang ganda na nakatayo sa harap ko. Biglang bumuhos ang mga alaala sa aking isipan. Noong unang panahon pala, ako ay anak ng isang mayamang may-ari ng lupa. Mula pagkabata, lumaki ako sa Karangyan. Ngunit simula nang linlangin ni Xiao An ang aking ama. Pinagyusig niya ang aming buong pamilya. Kahit paano'y pinalad akong makatakas. Pero naging ulila ako at naghirap para lang mabuhay. Dahil sa walang tigil na digmaan sa imperyo. Hirap na ang buhay ng mga tao. At ang buwis, nakakatakot sa taas dahil kada tao ang singilan. Kaya naman, nagmamadaling mag-asawa ang mga babae. Habang ang mga lalaki na may takot mag-asawa. Upang malutas ang problemang ito, naglabas ng dekreto ang emperador. Ang sinumang babae na umabot na ng 18 anyos at hindi pa rin kasal, ay sapilitang itatalaga ng pamahalaan sa isang lalaking wala pang asawa. Kung sa loob ng 3 taon ay walang pumili sa kanila, ibebenta sila bilang alipin sa ibang bansa. Nang ako'y matauhan, isang albuasal ang naiinip na nagmadali sa akin. Ikaw na lang ang natitira. Kung hindi ka pipili, sasama ka sa amin pabalik at magbibilang ka ng poste sa kulungan. Napatingin ako sa 3 natitirang magagandang babae at napaisip ng malalim. Kasabay nito, nakarinig ako ng mga bulungan at pangungutya sa paligid. Yang 3 babaeng yan, yung isa may sakit sa baga, yung isa, malas sa napapangasawa, at yung isa, isang binibini na kauubos lang patayin ng buong angkan. Tingnan mo nga yung pinili ng wangho namin. Matipuno ang pangangatawan, halatang sanay sa mabibigat na gawain. Sa isang iglap, naintindihan ko. Sa panahong ito, hindi nakakain ang ganda. Ang 3 babaeng nasa harapan ko ay may kanya-kanyang kapintasan. Pero para sa akin, hindi iyon problema. Habang nag-iisip ako kung paano pumili, inilabas ang system mission. Piliin ang 3 babae ng sabay-sabay. Gantimpala, isang strong physique upgrade scroll. Pagkatapos gamitin, aabot sa level ng isang atleta ang katawan ng host. Nang marinig ko yun, nagliwanag ang mga mata ko. Agad akong tumingala at sumigaw. Ang mga bata lang ang namimili. Lahat sila, kukunin ko. Agad na nagkagulo sa bakana ng nayon. Itinuro ako ni Wang Ho at pinagmumura. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Nakalimutan mo na bang namamalamouse ka lang kahapon sa bakana ng nayon? Natigilan din ang opisyal. Sigurado ka, kung pipiliin mo silang 3, kailangan mong magbayad ng buwis para sa 4 na tao. Ibig sabihin, 4 na tail ng pilak. Alam mo ang mangyayari kapag hindi ka nakapagbayad.
Sa panahong ito, 1,000 tansong barya ay katumbas ng isang tail ng pilak. Ang isang malakas na lalaki ay kumikita ng halos 6 na tail ng pilak sa isang taon. Ginoong opisyal, sigurado po akong kukunin ko silang tatlo. May mapanuyang ngiti, inilabas ng opisyal ang 3 kontrata sa kasal at ibinigay sa akin. Dinala ko ang isang kontrata sa kasal at 2 kasunduan sa harap nilang tatlo. Nagsalita si Jiang Yu, mahina ang katawan ko, hindi ako masyadong makakatulong, sapat na sa akin ang may makain. Sinabi naman ni Su Qing na ayos lang sa kanya anuman ang mangyari. Samantala, nagpamaywang si Lin Wan at nagsabing, gusto kong ako ang maging legal na asawa. Habang ako'y nag-iisip, narinig ang boses ng system. Piliin si Jiang Yu para makuha ang max level hunting ability. Piliin si Su Qing para ang 1 oras na tulog ay maging katumbas ng 2 oras. Piliin si Lin Wan para makuha ang max level arithmetic experience. Pagkatapos mag-isip sandali, pinili ko si Jiang Yu bilang aking legal na asawa. Sa gitna ng gulat na tingin ng lahat, isinama ko silang tatlo pa uwi sa bahay. Pagkapasok pa lang namin sa pinto, narinig ko ang tiyan ni Jiang Yu. Nakumukulo-kulo sa gutom. Mahal ko, pasensya na. Itong tiyan ko kasi, hindi marunong mabusog. Ano bang sinasabi mo? Kayo ang mga asawa ko. Responsibilidad kong pakainin kayo ng sapat. Ipagluluto ko kayong tatlo. Pagtingin ko sa malinis na kusina, wala akong nagawa kundi kumuha ng 4 na cup noodles. Mabilis kong inihain ang 4 na cup noodles sa harap ng 3 babae. System mission, activated. Itaas ang likability level ng 3 sa 100%. Reward, kakayahan ng isang modernong top tier na UFC fighter. Nang marinig ko yun, biglang nagliwanag ang mga mata ko. Lumitaw din sa itaas ng ulo ng 3 babae ang kanilang likability level sa akin. Pinakamataas si Jiang Yu, mayroon siyang 40. Si Su Qing naman ay 20. At si Lin Wan ang pinakamababa, 10 lang. Pagkatapos nilang kumain ng noodles, tumaas ng 20 ang likability level ng bawat isa sa kanila. Bigla na lang umubo ng malakas si Jiang Yu. May bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Agad akong lumapit para alalayan si Jiang Yu. Kumuha ako ng ilang gamot at ibinigay sa kanya. Medyo nag-alinlangan siya pero ininom pa rin niya ang gamot. Makalipas ang halos 1 oras, tuwang-tuwang hinawakan ako ni Jiang Yu. Salamat, mahal ko. Sobrang epektibo ng gamot. Simula ngayon, paglilingkuran kita ng mabuti para hindi ka madismaya. Dahil doon, tumaas sa 80 ang likability level ni Jiang Yu. Pagkatapos, naglinis na ng bahay ang 3. Ako naman ay naghanap ng isang kwarto. Ginamit ko ang upgrade scroll para sa pagpapalakas ng katawan. Habang di naramdam ko ang umaapaw na lakas sa aking katawan, bigla akong nakarinig ng ingay mula sa bakuran. Basta na lang pumasok si Wang Ho kasama ang ilang kabataang lalaki. Sa likod niya, isang malaking lalaki ang kapansin-pansin. Dasha, ulila siya, may likas na lakas pero mahina ang pag-iisip. Kung sino ang magpakain sa kanya, doon siya magtatrabaho. Dumampot ako ng isang bakal na rebar at lumabas ng kwarto. Ang lalakas naman ng loob ninyo. Pati ba naman mga asawa ko, pinagnanasaan ninyo? Ida, sinong tinatakot mo dyan sa bulok mong pamalo? Ang mga pamalo naming magbabarkada, walang matayan. Bawal ang mga patalim sa imperyo. Ang pagtatago ng mga sandata, baluti, at pana ay isang mabigat na kasalanan. Maging ang mga kutsilyo sa kusina ay may mahigpit na sukat na dapat sundin. Inilabas ang system mission. Turuan ng leksyon si Wang Ho. Gantimpala, isang loyalty card na kayang gawing sukdulan ng katapatan ng kahit na sino. Magandang bagay to. Mukhang kailangan talagang mabugbog ni Wang Ho ngayon. Agad kong iwinasiwas ang kabilya at sumugod kina Wang Ho. Sa isang salpukan pa lang, wasak lahat ng mga pamalo nilang kahoy. Pati si Wang Ho ay tumilapon sa isang palo ko. Bigla na lang, nahawakan ni Dasha ang kabilya. At sa isang iglap, ibinalibag niya ako palayo. Sumigaw si Wang Ho, Dasha, bugbugin mo siya. Sa'yo lahat ng tirang pagkain mamayang gabi. Habang pinapanood ko si Dasha na sumusugod sa akin. Agad akong tumakbo papasok sa kusina. Mula sa aking space, kumuha ako ng isang malaking piraso ng yempo. At inihagis ito kay Dasha. Dasha, sumama ka sa akin at hindi ka mauubusan ng karne. Niyakap ni Dasha ang yempo, at kitang-kita ang ningning sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sumugod siya kina Wang Ho. Ang ilang kabataang kasama niya ay nagsitakbuhan palayo. Naiwan si Wang Ho na gumagapang sa lupa at hindi makatayo. Wala nang maraming Saturday. Nilapitan ko siya at ipinalo ang kabilya sa kanyang binti. Isang sigaw ng sakit ang kasunod ng isang malutong na lagutok. Inihagis ko si Wang Ho palabas ng bahay. Nakita kong tumaas ang affection level ng 3 babae. Umabot agad sa 100 ang kay Jiang Yu. Pinangako ko na araw-araw silang makakakain hanggang mabusog. Kinuha ko si Dasha bilang gwardya ng bahay. Pagsapit ng dilim, nagpa siya akong umakyat sa bundok para subukan ang aking max level na hunting skill. Sa tulong ng high-tech at ng aking skill, masasabing naging napakasagana ng huli ko sa loob lang ng isang gabi. Kinaumagahan, ipinatulak ko kay Dasha ang mga nahuli kong hayop. Nagpunta kami sa palengke ng bayan. Inilabas ang system mission, kumita ng 1,000 baryang tanso. Gantimpala, 10 mandirigma na may sukdulang katapatan at napakataas na lakas sa pakikipaglaban. Nang marinig ko yun, agad akong nagsisigaw para ibenta ang mga dala ko. Ilang sandali lang, nabenta ko ang isang kariton ng mga hayop gubat sa murang halaga, kumita ako ng mahigit 2,000 pirasong tanso. Mission complete. Ang gantimpala ay naipadala na sa iyong personal na inventaryo. Maaaring ipatawag anumang oras.
Habang masayang-masaya na akong naghahandang umuwi, hinaranggan ako ng may-ari ng pwesto ng baboy kasama ang ilang mga bantay. Sinong nagsabi sa'yong pwede kang magtinda rito? Nagbayad ka na ba ng buwis? Kailangan din bang magbayad ng buwis sa pagtitinda? Sa bawat 10 wen na benta, kailangan mong magbigay ng 3 wen. Iyan ang patakaran. Narinig ko, malaki raw ang kinita mo. Ginoong opisyal, ang batang ito ay nakabenta ng hindi bababa sa mahigit 2,000 wen. Tinatamad na akong makipagtalo sa kanila kaya kumuha ako ng 600 wen at inihagi sa alguacil. Bigla na namang sumigaw ang magkakatay. Ipinagsusumbong ko na mayroong nagtatago ng pan at palaso. Ano? Sino ang may ganyang kalakas na loob? Itong bata na nasa harapan ninyo. Huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Lahat ng mga nahuli mong hayop ay may mga sugat ng palaso, itatanggi mo pa ba? Ganon na nga, kinalagad kami ni Malaki papunta sa hukuman. Nang dumaan kami sa isang eskinita na walang tao, bigla akong huminto. Pamitik ako. Agad na lumitaw mula sa kawalan ang 10 matitipunong lalaki. May hawak na mga rehas na bakal, sumugod sila sa mga alguacil. Sa isang iglap, walang nagawa ang mga alguacil para lumaban. Tiningnan ko ang magkakatay at ang alguacil na nakahandusay sa lupa, puno ng pasa at takot sa kanilang mga mukha. At nagsalita ako, sa susunod na malaman kong nangingikil na naman kayo, babaliin ko ang mga binti ninyo. Liz, para namang nakaligtas sa kamatayan ang dalawa. Kuya, paano kung bumalik sila sa Barrio Danillo para gantihan tayo? Kailangan muna nila tayong mahanap bago sila makaganti. Nasa akin ang system, bakit naman ako matatakot sa isang hamak na alguacil? Inilabas ang system mission. Iligtas ang binibini ng pamilya Leon na pinaliligiran ng mga asasin. Gantimpala, Cool House Upgrade System. Kapag ginamit, lubos nitong patitibayin ang istruktura ng bahay. Sa sandaling iyon, isang dalaga na may takot sa mukha ang tumakbo papalapit sa akin. Pagiting na Ginoo, tulong. Ako si Leo Mayu mula sa tahanan ng mga Leo. Kung ililigtas ninyo ako, bibigyan kayo ng malaking pabuyan ng pamilya Leo. Mahigit 10 lalaking nakaitim na may hawak na mahahabang espada ang sumunod sa kanya. Mga walang kinalaman, umalis kayo. Ibigay ninyo ang babae at hindi namin kayo papatayin. Hindi ko pinansin ang mayayabang na asasin. Sa isang kumpas ng aking kamay, sumugod ang 10 mandirigma habang iwinawas-iwas ang kanilang mga rehas na bakal. Ilang sandali lang, nakahandusay na ang mahigit 10 lalaki. Sa lupang puno ng pira-pirasong mahahabang espada. Sa mga oras na iyon, isang grupo naman ng mga gwardyang may espada ang sumugod papasok sa eskinita. Pinrotektahan ko si Leo Mayu sa aking likuran. Tigil, Mayor Domo Leo, siya ang nagligtas sa buhay ko. Ginoo, iniligtas mo ako. Sabihin mo lang kung anong kondisyon ang gusto mo. Kahit pera man o posisyon sa gobyerno, kaya kong ibigay sa iyo. Ang yabang naman ng dating mo. Kung ganoon, gusto kong maging punong bayan. Madali lang yan. Kakausapin ko lang ang tatay ko. Sa loob ng ilang araw, maaari ka nang maupo sa pwesto. Nako, huwag. Hindi ako marunong bumasa at sumulat. Hindi ako bagay na maging opisyal. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Marami-rami rin akong nahuhuling hayop araw-araw. Bilhin mo na lang lahat araw-araw. Iyon lang ba ang hiling mo? Kahit gaano pa karami yan, bibilhin ko lahat. Iyang kakarampot mong huli, kulang pa yan pang ipit sa ngipin ng mga sundalo namin. Pagkasabi niyon, inihagi sa akin ni Leo Mayu ang isang pase para makapasok at makalabas sa mansyon ng mga Leo. At saka siya umalis sa eskinita. Masayang-masaya rin akong umuwi. Pagdating ko sa bahay, namahaji ako ng mga composite bow sa bawat mandirigma. Inatasan ko sila na 5 ang magpapatrolya at 5 ang mangangaso sa bundok tuwing gabi. Pagkatapos niyon, sa isang kumpas lang ng isip ay ginamit ko ang full house upgrade system. Ilang sandali pa, tiningnan ko ang pader na tinamaan ng isang kabilya. Labis akong nasiyahan dahil wala itong kahit isang gasgas. Pagkatapos nito, pinaalis ko muna silang 3 ni na Jiangbao. Mula sa aking space, kinuha ko ang mga solar panel at storage battery. Inutusan ko ang mga mandirigma na ikabit ang mga iyon sa bubong. Inilabas ko na rin ang refrigerator, sofa, telebisyon, at iba pang gamit. Mula ngayon, bawal nang pumasok ang mga hindi taga-pamilya Lee. Sa gayon, hindi na ako kailangang matakot na mabisto. Naging abala kaming mga mandirigma hanggang sa dumilim. Pagbalik ng 3 babae, natulala sila at hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Pinaliwanag ko sa kanilang 3 ang lahat. Dahil sa pagka-curious at excitement, hinawakan at inupuan nilang 3 ang lahat ng bagay. Tumaas ang favorability ni Su Qing sa 80%. Tumaas ang favorability ni Lin Wan sa 70%. Hindi ko na pinansin ang 3 babaeng gulat na gulat pa rin. Bumalik ako sa kwarto at sumalampak sa kama. Kinaumagahan, dinala ng mga mandirigma ang kanilang mga huli sa bahay ng mga Leo para ipalit sa pera. Lumabas ako sa kalsada para maglakad-lakad. Habang nag-iisip kung paano kikita ng pera, mabilis na gumabi. Nag-aalangan ako kung kaninong silid ako matutulog ngayong gabi. Inilabas ang misyon ng system. Piliing matulog sa silid ni Su Qing. Gantimpala, 10 lubos na tapat, na mga panday na may pambihirang galing sa pagpapanday. Piliing matulog sa silid ni Lin Wan. Gantimpala, 10 lubos na tapat, na mga iskolar na maraming alam at may pambihirang memorya. Piliing matulog sa silid ni Jiang Yu. Makakatanggap ng isang pambihirang bukirin ng pakwan at isang lubos na tapat na magsasaka. Ang bukirin ay siguradong mag-aani ng matatamis at walang butong pakwan araw-araw. Hindi ito apektado ng panahon.
Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, pumasok ako sa silid ni Jiang Yu. Mahal, bakit ka naparito? Kagagaling mo lang kaya naparito ako para kumustahin ka. Mahal, hindi mo na kailangang sadyaing puntahan ako. Bilang unang asawa, dapat akong maging maunawain. Mahal, maaari mo munang puntahan ang dalawa nating ate. Ikaw ang unang asawa, kaya nararapat lang nasamahan kita sa unang gabi. Nahihiyang yumuko si Jiang Yu at mahinang nagsalita. Sige, ikaw ang masusunod, mahal. Noong naghahanda na kaming matulog ni Jiang Yu, pinili ng host na matulog sa silid ni Jiang Yu. Ang pambihirang bukirin ng pakwan ay kusa ng nalikha sa likod bahay. Ang tapat na magsasaka ay darating bukas. Kinabukasan, ang dating walang lamang likod bahay, ay mayroon ng mahigit 100 pakwan na malapit ng mahinog. Sa sandaling iyon, lumapit si Jiang Yu. Ahal, may matandang lalaki sa labas ng pinto. Sabi niya, siya raw ang magsasakang kinuha mo. Kasasettle ko pa lang sa magsasaka. May narinig na namang malakas na katok mula sa labas ng bakuran. Inilabas ang misyon ng system. Harapin ang paghihiganti ni Wang Ho. Gantimpala, isang set ng invisible na surveillance system para sa buong bahay. Hindi nangangailangan ng kuryente o internet. Mayroon itong danger alarm function na umaabot ng 100 metro. Lumabas ako ng bakuran at nagsalita ang alguacil. Kailangan ninyong magbayad ng buwis para sa inyong 4 ngayon. Ibigay nyo na ang pera. Samantala, si Wang Ho ay nagsasabi ng mga bastos na salita sa gilid. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Jiang Yu. Ibinigay ko ang bayad sa buwis sa alguacil at sumagot. Wang Ho, sa nakikita ko, mukhang gusto mo nang masira rin yung isa mo pang paa. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Wang Ho. Opisyal, may itinatagong tao sa bahay ni Lida. Hindi siya taga-nayon, baka isa siyang wanted na kriminal. Sa kaharian, labag sa batas para sa mga karaniwang tao na magpatuloy ng sinumang walang pahintulot sa paglalakbay. Sinong itinatago mo sa bahay mo? Ilabas mo agad ang taong yan. Kung hindi, huwag mo kaming sisisihin sa gagawin namin. Pumalakpak ako ng may pang-aasar. Huwag po kayong magmadali, Ginoo. Hayaan ninyo at ipapakita ko sila sa inyo. Pagkatapos, 10 matitipunong lalaki na may hawak na bakal. Ang pumwesto ng maayos sa 2 linya sa likuran ko. Dahil sa kanilang dating, hindi napigilan ng mga bantay na mapa-atras ng ilang hakbang. Yung nawala lang yung pahintulot sa paglalakbay, kukuha na lang ulit. Habang sinasabi ito, ang mga bantay ay umalis na parang tumatakas. Sa isang kumpas ng kamay ko, ilang mga tauhan ko ang sumugod kay Wang Ho. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan ko ang naghihingalong si Wang Ho. Nabali na rin ang isa pang binti, at sinabi ko sa kanya. Ito na ang huling pagkakataon. Sa susunod, hindi na lang binti mo ang mababali. Pagka-uwi ko ng bahay, gantimpala, naibigay na. Sistema ng pagsubaybay sa buong bahay, na-install na. Sa isang isip ko lang, malino kong nakikita ang buong bakuran. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Nag-isip ako kung paano ko mapapataas ang huling 10 puntos ng pagtingin sa akin ni Linwan. Alam ko na, kumuha ako ng ilang modernong pagkain at magagandang damit mula sa aking space. Pumunta ako sa kwarto ni Linwan. Pagkatapos ng matatamis na salita, hinailan na naman ako ni Linwan para mag-aral ng Brazilian Jiu-Jitsu sa loob ng 15 minuto. Paglabas ko ng kwarto, pinoproseso ko sa isip ko ang karanasan ng isang boksingero. Bagong misyon mula sa sistema. Tulungan ng hindi bababa sa 3 taga-nayon na yumaman. Gantimpala, isang super greenhouse na may 10 mo na lupain. Lahat ng pananim ay hihinog sa loob ng 10 araw. Pagkatapos mag-isip sandali, nagdala ako ng isang pirasong liempo at pumunta sa bahay ng kapitan. Nang makita ng kapitan ang karne, agad na nagliwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Kung may kailangan po kayo, sabihin nyo lang. Basta't kaya kong gawin, ako, si Wang Shoutian, ay hinding-hindi magdadalawang isip. Kapitan, pakitipon mo ang lahat para sa akin sa pasukan ng nayon. Gagabayan ko kayong lahat na umasenso at yumaman. Kahit na puno ng pag-aalinlangan. Dahil sa alok na baboy, pumunta pa rin ang kapitan. Ilang sandali lang, marami ng tao ang nagtipon sa bungad ng baryo. Bago pa man ako makapagsalita, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang biglang sumingit. Si Wang Jian, ang ama ni Wang Ho. Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa kanya. Ilang araw lang ang nakalipas, na mamalumos lang yan sa bungad ng baryo. Ngayon bigla siyang nagkapera, sinong nakakaalam kung saan galing ang pera niya? Sa tingin ko, hinihila niya lang tayong lahat sa kapahamakan. Oo nga, huwag mo kaming lokohin, mga simpleng tao lang kami. Hindi ko sila pinansin. Sa huli, may 3 taong lumapit at nagpas siyang sumama sa akin. Si Hao Liuzi, may kapansanan, hikahos sa buhay, at walang asawa. Wala na kasing mawawala pa sa kanya. Si Biudang Wang, sinusunggaban niya ang bawat pagkakataong kumita at hindi takot sa hirap, para lang mabuhay ang kanyang mga anak. Si matandang Zhang Laoshuan, mahigit 70 anyos, walang anak, at may utang na loob sa mga magulang ni Lida. Hindi para kumita, kundi para magbayad ng utang na loob. Dinala ko silang 3 pabalik sa aking bakuran. Binigyan ko ang bawat isa sa kanila ng isang hiwa ng pakwan. Pagkatapos nilang kumain, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagkagulat at tuwa. Ang pakwan na ito ay 30 wen bawat isa. Ako ang magsusuklay sa inyo. Kayo na ang bahala kung magkano ninyo ito ibebenta. Lida, wala akong kahit isang cash-in. Utangin mo na muna. Kapag naibenta na ang mga pakwan, saka mo ibigay sa akin ang puhunan. Nang marinig ito, lalong nagliwanag ang mga mukha nilang 3 sa tuwa.
Pagkatapos, pumunta kaming apat sa kalsada. Inilatag namin ang aming tindahan ng pakwan sa mismong tapat ng munisipyo. Lida, kakaunti ang tao dito sa tapat ng munisipyo. Takot ang mga karaniwang tao sa mga opisyal kaya hindi sila dumadaan dito. Paano tayo makakabenta? Mahal ang benta natin sa pakwan. Bihira lang makabili ang mga karaniwang tao. Ang mga tao dito ang talagang target nating mga bibili. At hindi nga nagtagal, may lumabas na isang tauhan mula sa munisipyo. Kumuha siya ng isang hiwa at tinikman ito. Kaagad siyang bumili pa ng 10. Maya-maya lang, halos lahat na ng tauhan sa munisipyo ay lumabas para bumili ng pakwan. Mabilis na naubos ang 30 pakwan at kumita kami ng 1,500 barya. May mga dumadaan pa na hindi nakabili at nangakong babalik kinabukasan para bumili. Ibinahagi ko ang kita sa kanilang tatlo. Aking gulat ko nang silang tatlo ay sabay-sabay na lumuhad sa aking harapan. Nanumpa silang magiging tapat sa akin hanggang kamatayan. Dali-dali kong tinulungan ang tatlo na makatayo. Pinili ninyong magtiwala sa akin. At hinding-hindi ko kayo bibigwin. Sakto namang dumating ang isang grupo ng mga alagad ng batas na may dalang mga espada. Malaki-laki rin ang kita nyo sa pagtitinda ng pakwan sa tapat ng munisipyo, Nagbayad na ba kayo ng buwis? Chentian, ikaw na naman. Mukhang hindi ka pa rin nadala, ano? Aba, ang galing mo talagang bata ka. Binugbog mo ang opisyal at umiwas ka pa sa buwis. Halika, sumama ka sa akin sa kulungan. Nang marinig iyon, dali-daling lumapit ang tatlo ni Hao Liuzi. Inabot nila ang perang pambayad ng buwis. Ginoo, heto na po ang lahat ng pera. Parang awa nyo na po, patawarin nyo na kami. Bibigyan ko kayo ng isang magandang paraan. Mula ngayon, ako ang magiging protector ninyo. Kalahati sa akin ang kita nyo sa pagbebenta ng pakwan. System task, lumabas na. Unang pagpipilian, sumang-ayon sa mga kondisyon ni Chen Tian. Gantimpala, 10 tapat at mababangis na aso. Ikalawang pagpipilian, tumanggi. Gantimpala, 10 pandigmang asno na mas mabilis at matibay pa kaysa sa mga kabayong pandigma. Ikatlong pagpipilian, bugbugin ng husto si Chen Tian. Gantimpala, isang super laking baboy na pang-breeder. Kayang magparami isang beses sa isang araw. Isang araw lang para manganak, at pagkatapos ng 2 araw, pwede nang ibenta. Saglit akong nag-isip, pera pa rin talaga ang pinakamahalaga. Kaya pinili kong bugbugin ng husto si Chen Tian. Bago pa man makakilos si Chen Tian, sinipa ko na siya ng malakas kaya tumalsik siya. Napaluhod si Chen Tian sa sahig at sumigaw. Sugurin nyo, patayin nyo siya para sa akin. Itinaas ko ang token ng pamilya Liu sa itaas ng aking ulo. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Nang makita ito, natigilan din si Chen Tian. At sumigaw siya na parang ayaw pumayag. Ibaba nyo ang mga espada. Bugbugin nyo siya ng husto para sa akin. Habang pinapanood ko si Chen Tian at ang mga kasama niya na sumusugod gamit lang ang kanilang mga kamay. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Ipapakita ko sa inyo ang lakas ng isang top tier na UFC fighter. Hindi nagtagal, lahat sila ay nakahandusay na sa sahig. Si Chen Tian, na bagbog sarado at magaang mukha, ay sumigaw papunta sa direksyon ng munisipyo. May pinatay, tulong, saklolo, mabilis na lumabas ang mahigit 10 tao at pinalibutan kami. Pagkatapos, isang boses na may otoridad ang narinig. Mga walang mudo, anong klaseng gulo ito sa harap ng hukuman ng bayan? Sa sandaling iyon, isang binatang bihis na bihis ang lumabas. Ang pangalawang mahistrado, si Zhou Wenbin. Isang opisyal na may ika-8 ranggo, pangalawa lamang sa mahistrado. Si Chen Tian ay parang kumapit sa huling pag-asa. Binaliktad niya ang kwento at nagdagdag pa ng kasinungalingan nang magsumbong kay Zhou Wenbin. Nagpakita ng galit ang mukha ni Zhou Wenbin. Habang may mayabang na ngiti sa mukha si Chen Tian. Sa isip ko, ginamit ko ang loyalty card. Biglang nanigas ang katawan ni Zhou Wenbin. Ginoong Li, kasalanan ko po ang lahat dahil sa kapabayaan ng aking mga tauhan. Patawad po at kayo'y naabala. Natigilan sa kanilang kinatatayuan ang tatlo ni Hao Liuzi. Ang mga gwardiya sa paligid ay natigilan din. Si Chen Tian naman ay parang tinamaan ng kidlat. Pagkatapos, ipinagutos na kaladkarin si Chen Tian at bigyan ng 30 hagupit. Pumunta kami ni Zhou Wenbin sa opisina ng hukuman. Agad na yumuko si Zhou Wenbin at nagsalita. Ginoo, makakaasa po kayo. Mula ngayon, ang buhay ko po ay sa inyo na. Susuungin ko po ang kahit anong panganib ng walang pag-aalinlangan. Sa tingin ko, sa kalsadang ito sa harap ng hukuman, bukod sa 3 kong kasama. Hindi na dapat payagan pang may ibang magtinda. Naiintindihan ko po, bukas na bukas din ay maglalabas ako ng utos. Hindi na ako nagtagal pa roon. Personal akong inhatid ni Zhou Wenbin palabas ng hukuman. Nakita ako ng 3 ni Hao Liuzi na lumalabas. Dali-dali silang lumapit para kumustahin ako. Boss Lee, hindi ka naman nila pinahirapan, di ba? Anong pinag-usapan ninyo? Hindi naman. Simula ngayon, kayong 3 lang ang papayagang magtinda sa kalsadang ito. Nang marinig iyon, agad na nagningning ang mga mata ng 3. Sinama ko ang 3 pabalik sa aming nayon. Pagkaalis ng 3, pumunta ako sa harap ng aking abandonadong lupain. Sa isang kumpas ng isipan. Natapos ang pagtatayo ng super greenhouse na may kasamang sariling lohikal na dahilan. Walang sino man ang maghay-hinala rito. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpa siya akong magtanim ng hybrid na palay sa isang sukat ng lupa araw-araw. Sa ganitong paraan, magkakaroon ako ng walang tigil na ani. Sa panahong 200 hanggang 300 kilo lang ang ani sa bawat mo. Ang 1,000 kilo na ani ay isa ng nakakagimbal na bilang.
Pagkatapos, pumunta ako sa bahay ng kapitbahay kong si Wang, isang matandang binata. Sa halagang 5 tail na pilak, binili ko ang pag-aari niyang nagkakahalaga lang ng 3 tail na pilak. Ang kanyang sirasirang bahay, kulungan ng baboy, at isang inahing baboy. Pagkaalis ni Wang, inilagay ko na ang pang-breed na baboy sa kulungan. Pag-uwi ko sa bahay, naghihintay sa akin si Jiang Yu na may nakahandang isang lamesang puno ng pagkain. Nang makita niya akong dumating, malambing na lumapit si Jiang Yu at minasahe ang aking mga balikat. Sa isang iglap, 10 araw ang lumipas. Mayroon na akong 85 tail na pilak. Muli akong nagpunta sa bahay ng punong baryo. Pagkakita sa akin ng punong baryo na pumasok, agad siyang ngumiti at sumalubong. Punong baryo, kailangan ko na namang abalahin ka para muling tipunin ang lahat. Mayroon akong mahalagang ipapahayag, at para na rin makita ng lahat kung kikita ba sila ng pera kapag sumunod sila sa akin. Hindi nagtagal, muling nagtipon ang mga taga-baryo sa may bungad ng baryo. Noong nakaraan, pinalampas ninyo ang pagkakataong yumaman ng husto. Sana naman ay sunggaban ninyo ang pagkakataong ito na kumita ng kaunti. Pagkakataong yumaman. Sa tingin ko, pagkatapos mong lokohin yung 3 ni Nabukol. Kami namang mga kababaryo mo ang susunod mong lolokohin, ano? Oo nga. Sa tingin ko, patibong yan. Baka malinlang pa tayo niyan at ibenta sa black market. Ngayon, kailangan kong kumuha ng 30 trabahador na bata at malalakas. 500 barya ang sahod sa isang buwan. Bigas. Nagbebenta rin pala ako sa bahay ng 3 baryang bigas. At 10 baryang karneng baboy. Sinong niloloko mo? Sa palengke, 300 barya lang ang sahod ng trabahador. Kahit magalsa ka pa, hindi ka kikita ng 500 barya. Sa palengke, 8 barya ang 1 kilo ng bigas. Ang karneng baboy, mahigit 10 barya. Nananaginip ka ng gising. Umiling lang ako at hindi na nagpaliwanag. Sa sandaling iyon, may 3 kariton na hila ng asno ang dahan-daang papalapit. Lahat ng mga taga-baryo ay napatingin ng may pagtataka. Ipinagbabawal ng imperyo sa mga karaniwang tao ang pag-aalaga ng kabayo. Kaya naman ang mga kariton na hila ng asno ay para lamang sa mga mayayamang pamilya. Nang makalapit ang mga kariton, natigilan ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Sila pala ang 3 ni Nabukol, na ngayon ay magagara ang kasuotan. Wang Jian, tanga ka. Napakalakas ng kapit ni Lida. Sumama ako sa kanya, at ngayon, kumikita ako ng 1 tail na pilak sa isang araw. Nang makita ito ng mga taga-baryo, dinumog nila siya, model. Lumapit din sina Wang Jian at ang palengkerang si Zhang nang walang hiya-hiya. Pasensya na, pero hindi ako tumatanggap ng mga taong mababa ang ugali. Sino mang lalapit sa kanilang dalawa, pasensya na lang. Nang marinig ito ng mga tao, sunod-sunod nilang sinimulang batikyusin ang dalawa. Dahil wala nang magawa, padubog na lang na umalis ang dalawa. Sa hapon, ang mga gustong maging trabahador ay pumunta sa tapat ng bahay ko. Hindi nagtagal, pagsapit ng hapon, napuno na ng tao ang tapat ng bahay ko. 30 trabahador ang matagumpay na natanggap. Ang bigas ay 3 wen bawat gin, limitado sa 1,000 gin kada araw. 50 gin bawat tao, at maaari lang ibenta sa labas sa halagang 5 wen. Kapag napatunayang may paglabag, hindi na bibigyan. Ang baboy ay limitado sa 1,000 gin kada araw, 10 wen bawat gin. 20 gin bawat tao, first come, first serve. Pagkatapos, si Lin Wan ang namamahala sa pagtali sa may pintuan. Ako naman ay bumalik na sa aking silid. Ilang sandali lang, naipamigay na ang lahat ng paninda. Galit na dumating si Wang Jian, kasama ang ilang opisyal. Liu Wenzhuang, tiyuhin ni Wang Ho, isang mababang opisyal na namamahala sa koleksyon ng buwis. Pasiga na nagmumura si Wang Jian, habang si Liu Wenzhuang naman ay nag-aakusa ng kung ano-anong krimen. Sinubukan pang ang agawin ni Wang Jian at ng mga opisyal ang libro ng kwentahan. Pilit na prinotektahan ni Lin Wan ang libro pero itinulak lang siya sa isang tabi. Umiiyak siyang sumigaw, "Mahal, lumabas ka na, bilis." Sa sandaling iyon, sumugod palabas ang mahigit 10 malalaking lalaki na may hawak na mga bakal. Agad na nagsiliparan ang mga pulis, at nabali ang kanilang mga braso. Isang malamig na boses ang narinig. "Napakalaki naman ang kapangyarihan ninyo bilang opisyal. Naglakas loob kayong guluhin ako, si Lida." Walang kamalay-malay si Wang Jian sa pagbabago sa mukha ni Liu Wenzhuang. Patuloy lang siya sa pagmumura ng walang tigil. Namutla ng gusto ang mukha ni Liu Wenzhuang. At sinampal niya si Wang Jian. "Tanga ka, alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Gusto mo bang ipahamak ang buong pamilya natin?" Isa siyang pinarangalang bisita ng bise mahistrado. Habang sinasabi ito, bigla siyang lumuhad sa sahig. "Ginoo, nagkamali po ako. Nakikiusap po ako, patawarin niyo na ako ngayon lang." Hindi na po mauulit. Sa isang iglap, napasinghap sa gulat ang lahat ng naruroon. Hindi ko pinansin si Liu Wenzhuang, at sa halip ay malamig kong tinitigan ang dalawa, sina Wang Jian. System mission, inilabas. Opsyon 1, patayin si Zhang Palahaway at si Wang Jian. Gantimpala, isang AK-47 na may 30 bala. Opsyon 2, hayaan ang dalawa na makatakas. Gantimpala ay 10 toneladang pagkain. Opsyon 3, utusan si Liu Wenzhuang na arestuhin sila. Makakatanggap ng isang watawat ng pagsasanay. Sa loob ng 500 metrong sakop ng watawat ng pagsasanay. Ang pagsasanay ay magkakaroon ng 3 beses na bonus. Habang tinitingnan ko ang dalawang inaresto ni Liu Wenzhuang, nagsalita ako. "Sabihin mo kay Zhou Wenbin na parusahan sila ayon sa batas, walang awa." Nang makaalis na ang lahat, inakalma ko muna si Lin Wan.
Pagkatapos ay dinala ko ang mga malisya sa isang bakanteng lote. Inilabas ko ang watawat ng pagsasanay. Pero napakunotno ako habang tinitingnan ng 30 taong nakatayo ng hindi maayos. System, lumabas ka. Bigyan mo naman ako ng gantimpala. Paano naman ako magte-training ng mga sundalo, Aber? Isa lang akong programmer. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumapit si Suching. Bumuo ng Korma Sayon. Isang mabagsik na aura ang bumabalot sa kanya. Makalipas ang 2 oras, ang 30 tao ay basang-basa na ng pawis sa training. Isang tao ang nagsalita, hindi ba't para lang tayong mga manggagawa dito? Bakit parang sapilitang pagsusundalo to? 500 wen kada buwan, at may karne at itlog sa bawat kainan. Hindi lang kayo magtatrabaho, kailangan nyo ring protektahan ang pamilyang Lee. Kung sino man ang ayaw na ngayon, maaari nang umalis agad. Walang ni isang umimik, sa ganitong sahod, kahit hayop ay mag-uunahan para magtrabaho. Pinagpahinga ko muna ang lahat. Lumapit si Suching sa tabi ko at dahan-daang nagsalita. Ang ama ko ay dating general ng ekspedisyon. Mula pagkabata, sama-sama na ako sa kanya sa mga labanan. Pero naniwala ang hanggal na emperador sa mga kasinungalingan ng mga unit. Pinagpapatay niya ang buong angkan ko. Nakatakas lang ako dahil nagpanggap akong lalaki at sumama sa hukbo. Para makaiwas sa pagtugis, ginamit ko ang pangalang Suching. Nagpakasal ako sa isang mangangaso. Sa araw ng aming kasal, hindi pa man kami nakakapag-isang dibdib. Umakyat na siya sa bundok para mangaso at doon na namatay sa kalaliman nito. Akala ko, habang buhay na lang akong magiging ganito. Pero hindi ko inaasahan. Hindi mo inaasahang makikilala mo ako, di ba? Niyakap ko si Suching. Ang tatay mo ay isang tapat na lingkod. Darating ang araw na malilinis din ang kanyang pangalan. Kung talagang hindi matanggap ng hayop na emperador na yan ang matatapat na lingkod. Kung gayon, nararapat lang na ipagkatiwala ang kahariang ito sa isang taong mas karapat-dapat.